Umpisahan natin ang kwento sa lalaking pinalayas ng may-ari ng bahay na kanyang tinitirhan at pinalitan din ito agad ng may-ari ang lock ng bahay. Dahil sa pagpapalayas sa kanya ay napilitan na lang siyang maging palaboy ng dahil lang sa hindi siya makabayad ng renta. At ang kanyang pinakabagong libro ay binomba, mukhang hindi na siya mababayaran sa lalong madaling panahon. Hanggang kailan ako makakaligtas dito? Sabay dukot sa kanyang bulsa upang kunin ang natitirang niyang pera, ngunit napabuntong hininga na lang siya sa kanyang nakita. Napatingala na lang siya at napasabi na lang ito na kailangan niya na lang bang maghugas ng pinggan para mabuhay siya ngayon. Ngunit sa kanyang pagtingala ay may napansin siyang karatola. Nasa rock bottom siya ngayon at pumasok siya sa loob upang subukan niya ang kanyang swerte sa loto. Sinabi niya sa tindero na boss isang 5 yuan scratch ticket nga at ipapaubayan na niya ito sa tadhana. Sinabi naman ng tindero habang naninigarilyo na pumili ka ng isang gusto mo. Sinabi naman ng ating bida na sinusubukan ko lang ang swerte ko, kahit isa lang ang gumana ay ayos na. Ngunit nabigla siya sa kanyang nakita. At kinusot niya ang kanyang isang mata upang makasiguro kung namamalikmata lang ba siya dahil sa nakikita niya ang success rate ng ticket at sa kanyang pagkabigla ay napahawak na lang siya sa kanyang mukha at kung nasobrahan ba siya ng katatrabaho kagabi. At ngayon nakikita niya ang mga bagay na ito. Habang ang tindero naman ay inaabot na ang binili niyang ticket at nagtataka ito kung bakit ganyan ang itsura ng ating bida. Sinubukan naman niyang hawakan ang nakikita niyang parang hologram. Ngunit tumagos lang ang kanyang kamay at mukhang siya lang din ang nakakakita nito. Habang ginagawa niya yun nakatingin naman ang tindero na parang naiinis na subalit wala siyang pakialam at naisip nito na subukan at nag-scratch siya ng isa. At nanlaki ang kanyang mga mata nang siya ay manalo ng 10 yuan. Matapos niyang manalo ay agad siyang bumili pa ng 2 at itinuro niya ang dalawang may 100% success rate. Gaya nga ng kanyang inaasahan siya ay nanalo ulit ng 50 yuan at 5 yuan. Nang dahil dito bumili pa siya ng 11 ticket ang kanyang pinili, ay may 10 100% success rate at isa naman na 0 success rate. Una niyang binuksan ang 0 success rate at laking gulat niya na gaya ng kanyang inaasahan, ay hindi siya nanalo ang ibig sabihin lang noon ay nakikita niya talaga ang success rate ng mga ticket. Nang makita ng tindero na natalo siya sinabi nito na ang pagsusugal ay hindi lahat ay panalo. Matuto kang magkontrol sa iyong sarili. Ngunit hindi niya pinakinggan ang tindero at bumili pa ito ng 10 20 yuan ticket at 1 10 yuan ticket. Nagulat ang tindero sa naging desisyon ng ating bida at sinabi nito na sigurado ka bang gusto mong bilhin ang mga ito bata. Huwag mong sayangin ang iyong huling 200 yuan sa ganyan. Habang sinasabi niya yun baka sa mukha niya ang saya at pagiging sakim sa pera. At lumipas ang 10 minuto. Ang itsura na ng tindero ay parang malugi dahil nag-send lang naman siya ng 20,420 yuan sa account ng ating bida. Matapos niyang matanggap ang napanalunan ay napaisip ito na una sa lahat ang mga numero ay kumakatawan sa rate ng tagumpay ng lottery. Ngunit hindi alam ang halaga pero mas magandang malaman ang mga panalo sa loto. Halimbawa ang palitan ng pagkapanalo ng 100 yuan o iba pang halaga. Habang pinagmamasdan ng matanda ang ating bida, habang ito ay nag-isip ay napasabi ito na kahit sa pangarap ay walang sinuman ang ganoon kaswerte. Nang maisip ng ating bida na subukan ulit ang kanyang swerte, at bumili pa ng mas marami pang ticket, at itinuro niya ang winning scratch ticket. Nabigla siya na lahat ng kanyang hawak ay puro panalo. At sinabi pa ng matanda habang nakatawa na hoy bata. Mas mabuting tumigil ka na sa isang bagay, hindi ko naman sinasabi na hindi ka swerte. Masayang sinabi ng ating bida na pakiramdam niya ay siniswerte siya ngayon araw. At kung hindi ako manalo, ituturing ko na lang itong mga charity donations. Galit naman na sinabi ng matanda na kaya wala kang pakialam sa 100 yuan pagkatapos manalo ng 20,000 yuan tingnan natin kapag naubos na ang swerte mo. At nag-scratch na ang ating bida ng 6 na ticket. Tumawa ang ating bida na parang nang-aasar pa sinabi nito na parang nasa tabi ko pa ang swerte ko. Nainis naman ang matanda sa pagkapanalo nito, ngunit napalitan ito ng pagkagulat dahil nanalo ito ng 6 na sunod-sunod. Hindi niya alam kung gaano kaswerte ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa matanda na parang ang swerte ko ngayon, panibagong panalo na naman. Natulala na lang ang matanda sa nakita. At tumingin ulit ang ating bida sa mga tiket, napaisip ito kung alam niya lang ang pagkakataong makakuha ng 50 yuan.
Napangiti ito sa naisip na alam niya na ang mga probabilities na lumalabas ay base sa tanong niya, at napahawak ito sa kanyang ulo dahil sa kanyang naisip na kung maaari niyang i-reframe ang kanyang tanong at gamitin ng tama ang mga probabilidad. Kaya niyang lokohin ang may-ari ng tindahan at baguhin ang kanyang kapalaran. Natatawa niyang sinabi ng ating bida sa matanda na parang ang swerte niya ngayon araw. Napahawak na lang ang matanda sa kanyang ulo at sinabi nito na sa tingin mo ang swerte mo ay mananatili magpakailanman. Ang iyong buhay ay parang isang piraso ng jade. Tumatawa naman ang ating bida sa kanyang isip at sinabi nito na ang jade sa slang world ay nangangahulugan na ang kanilang buhay ay malas o masama. Mayroon akong isang artifact sa aking kamay, at ito ay hindi isang buhay tulad ng isang jade. At masayang sumagot ang ating bida sa matanda na buti na lang swerte ako ngayon, boss. Pwede ba bigyan mo pa ako ng benteng ticket, yun lang. Seryosong sinabi ng matanda na bata, swerte lang yan, wag mong hayaang maadik ka at mukhang gusto na ng matandang huminto na siya at malaki na ang kanyang natatalo. Ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng ating bida. Sinabi pa nito na okay lang ang swerte ko ngayon, sino ang nakakaalam kung mananalo ako sa 20 lottery? At saka, nakakuha ako ng 20,000 yuan ngayon. At susubukan na ulit ng ating bida na mag-scratch ngunit hindi pa niya na-scratch ay mukhang aatakihin na sa puso ang matanda at unti-unti na nila nasisilayan ang nakalagay sa ticket at grabe na ang kaba ng matanda na umabot na sa punto na grabe na ang pawis niya dahil sa sobrang kaba na kanyang nararamdaman. Matapos ma-scratch ng ating bida ang ticket, nakahinga na ng maluwag ang matanda dahil sa natalo ang ating bida at sinabi nito anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang swerte ay dumarating at umaalis din. Hindi ito maaasahan, ngunit ngumiti lang ang ating bida na mukhang naayon sa plano niya ang nangyayari. At patuloy siya sa pag-scratch ng ticket at tuloy-tuloy din siyang natatalo. Tuwang-tuwa naman ang matanda sa kanyang nakikita at pinayuhan niya ang ating bida na sinabi ko na sa iyo, hindi ka naniniwala sa akin, sa tingin ko naubos muna ang lahat ng iyong swerte noon, at kaya naging malas ka. Sana ay swertihin ka pa rin ngayong taon. Pinakita ng ating bida na naiinis siya at napatingin na lang ito sa mga tiket na puro zero success rate. Ngunit may nakita siyang nag-isang magandang tiket. At napangiti ito sa kanyang nakita at hudyat na yon para ipanalo ang tiket. Hindi alam ng matanda na umaasa ang ating bida sa kapangyarihan at hindi sa swerte. Ngunit ngayon lang siya bumili ng mga may 1% chance para manalo. Sabay turo sa mga tiket na may 30,000 success rate. Gusto ko ng 20 nito. Sabay ngiti ng ating bida. Sinadya niya yun para hindi siya maghinala. Sinabi naman ng matandang tindero, sige anak, ibabalik ko ang 100 yuan ng iyong pera at ang natitira ay mabuti, ang swerte mo ngayon ay 1 sa 10. Hindi tinanggap ng ating bida ang pagbabalik ng 100 yuan at nagpasalamat na lang ito sa kabaitan ng matanda. Pero walang kaalam-alam ang matanda na naset-up na siya ng ating bida. Sinabi naman ng matanda na kalimutan muna sabay buga ng usok na pabilog. Ngunit nawala ang pagiging kampante ng matanda nang manalo ulit ang ating bida. Ngunit bumalik ang pagiging kampante ng matanda nang malaman niya na 10 yuan lang pala at nagulat pa siya. Akala niya 10,000 yuan. Nang magulat ulit siya nang iabot ng ating bida ang tiket na napanalunan niya at nagtuloy-tuloy ang panalo nito ng 10 yuan at napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil sa hindi ito nangangamba dahil ang pinakamataas ay 100 yuan at maliit na halaga lang din yon. At gumawa ng ritual ang ating bida upang siya ay tulungan ng espiritu ng langit at lupa, umaasa siyang manalo ng malaking premyo. Tumawa lang ang matanda dahil sa pinaggagawa ng ating bida na makakuha ba siya ng milyon-milyong yuan dahil sa kanyang ginagawa. Kulang pa ang swerte mo. Ngunit ngumiti lang ang bida at masayang iniabot ang tiket na nagkakahalaga ng 15,000 yuan at ang kanyang swerte ay hindi na rin masama. Matapos makita ng matanda ang tiket halos atakihin na siya sa puso sa sobrang pagkagulat. At natanggap na nga niya sa kanyang account ang napanalunang 15,000 yuan at nagtanong ang bida sa matanda na kung ano ang masasabi nito sa kanyang swerte. Sumagot naman ang matanda na wala. Nang bigla na lang may pumasok sa kanyang isip. Naisip nito na may mga tiket pa siya na pwede ikatalo ng ating bida at agad naman nitong inialok ang mga nakatago pa niyang mga tiket. Sinabihan pa niya ang bida na bakit kahihinto, napakaswerte mo ngayon araw. At tinignan ng bida ang mga tiket at puro ito zero success rate kaya sinabi ng bida natin sa matanda na wag na at oras na para huminto.
Sa tingin ko ay mawawala na ang kanyang swerte at baka ako pa ay matalo. Ang tsansa ko na manalo ay mula sa 30% ay bumaba na lang ito sa 5%. Dahil sa narinig pinagpawisan ang matanda, ngunit dahil gusto nito makabawi sa natalo niyang malaking halaga, kaya hinikayat pa niya ang bida na maglaro pa. Dahil sa nanalo ka naman ng 35,000 yuan, bakit hindi mo subukan ulit? Sumagot naman ang bida natin na kung mawalan man ako ng 100 yuan o 200 yuan, pera pa rin yan boss, dapat mas diligent tayo at matipid. At mukhang sampal sa muka ng matanda ang sinabi ng ating bida. Bago magpaalam ang ating bida sa matanda, sinabi pa nito na boss, alam kong mabait ka pero kontento na ako. At iniwan na niya ang matanda. Habang siya ay papaalis ay naisip nito na dahil sa kanyang kapangyarihan ay nakakuha siya ng magandang kita sa pagkakataong ito. Ngunit para sa aking kapangyarihan, maaaring gamitin ko ito para sa mga bagay-bagay sa halip na lottery lamang. At habang siya ay papalabas nang bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagkakataong mabuksan itong pinto dahil nakita niya ang 100% success rate sa pintuan. Dahil dito natuwa siya sa kanyang nakita, ngunit nagulat ito nang bigla na lang bumaba ang success rate ng pintuan, kaya agad siyang umatras at lumayo sa pintuan nang bigla na lang nabasag ang salamin ng pintuan. At tumagos dito ang isang aso. At napabuntong hininga na lang ang bida dahil iniwasan niya ang isang aso. Dahil sa nangyari nagmamadali na siyang umalis. At nang napansin ng matanda na paano niya nalaman at nagawang niyang iwasan yun, isa ba siyang Diyos? Kaya pinigilan niya itong makaalis. Lumingon naman ang bida at napaisip ito na naghihinala na ba siya. Dito ko na muna tatapusin mga kapili nuts. Antayin ko po maka 200 subscribers bago ako mag-upload ulit. Salamat po sa panunood.